sa pamamagitan ng suhulan ng ating saligang batas. Abala na ako sa budget ng 2024 at 2025 kung saan linustay ng bonggang-bongga ang pera ng bansa. Kaya hindi ito bago at siguro maintindihan na lamang ako na hindi na tama ang landas ng administrasyon na nanghihinayang talaga ako. Para sa akin, malaking trahedya sa amin to. Well, para sa akin, sana wag masamain. Alam ko nagtampo dahil dun sa hearing. Pero kung tutuusin, yung unang hearing, hindi ko naman akalain na yun ang sasagutin nila. Malay ko ba kung anong sasagutin? Kaya nga ako nagtatanong tulad ng sambayanan, hindi ko alam ang sagot. At ang dai-dai nila, padagdag sila ng padagdag, akala ko naman handang-handa. Nung nag-iba-iba na yung sagot nila at waring nagkanalan sila, abay hindi ko nasagot yun, hindi ko na yun. Ang akin lamang, abutin ang katotohanan at iwaksi ang lahat ng hindi tama, labag sa batas, labag sa batas pati ng Diyos dahil sa pang-aapi sa matatanda at may sakit. Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Napakaganda ng topic natin ngayon. Diba? Uunahan ko na kayo. Pero bago yan, syempre, kailangan natin bumati. Bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo mga kapatid, mga kababayan at mga boss? Sana po madatnan kayo nitong ating video habang pinapanood ninyo ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kagaya ng sinabi natin dito, pag-uusapan natin kakaiba at maganda sapagkat ito yung tinatawag nating super ate. O, kilala ba ninyo super ate? Na walang iba kundi si Senator Amy Marcos. Nagagalit na ito si super ate. Kaya kung gusto ninyong magalit din kayo at ma-high blood din kayo sa mga sinasabi nito, panoorin natin ang video ng sabay-sabay at siyempre, mamaya ng konti, doon tayo gagawa ng reaction video. Kaya kung ready na kayo, ipasok na natin ang video. Video, pasok! Hindi talaga maintindihan kung ano ang nangyayari at sino ang namamahala sa palasyo na imbes na tutukan ang sadyang problema ng bansa kung ano-anong pinapasukan na paghihigante at pang-aapi. Hindi kami naggalaban, hindi kami nakipag tunggalian sa napakahabang panahon, halos 4 na dekada, para lang mang-api ng iba. Hindi ito ang turo ng aking ama. Kaya hindi ko alam kung saan ito nanggagaling at hindi ako papayag ng ganito. So, alam naman ninyo noon pa di ba? Hindi pa nakakaupo, inauguration pa lang, abala na ako sa smuggling ng agricultural product, abala na ako sa mga magsasaka at sa ating land reform. Abala na tayo dun sa Maharlika Fund, dun sa People's Initiative na babaguhin sa pamamagitan ng suhulan ng ating saligang batas. Abala na ako sa budget ng 2024 at 2025 kung saan linustay ng bonggang-bongga ang pera ng bansa. Kaya hindi ito bago at siguro maintindihan na lamang ako na hindi na tama ang landas ng administrasyon na nanghihinayang talaga ako. Para sa akin, malaking trahedya sa amin to. So hindi kayo nag-worry na lalong maging mas malayo kayo o magkaroon ng hinanakit sa isa't isa, kayo at ang Pangulo? Walang ganong worries sa inyo, ma'am? Well, para sa akin, sana wag masamain. Alam ko nagtampo dahil dun sa hearing. Pero kung tutuusin, yung unang hearing, hindi ko naman akalain na yun ang sasagutin nila. Malay ko ba kung anong sasagutin? Kaya nga ako nagtatanong tulad ng sambayanan, hindi ko alam ang sagot. At ang dai-dai nila, padagdag sila ng padagdag, akala ko naman handang-handa. Nung nag-iba-iba na yung sagot nila at waring nagkanalan sila, abay hindi ko nasagot yun, hindi ko na yun. Ang akin lamang, abutin ang katotohanan at iwaksi ang lahat ng hindi tama, labag sa batas, labag sa batas pati ng Diyos dahil sa pang-aapi sa matatanda at may sakit. Ma'am, sorry, last na po talaga on my part. Ma'am, itong endorsement ni VP Sara, given yung inyong standing sa mga surveys ngayon, you think enough para kahit paano maipanalo at maituloy niyo yung second term po ninyo? Ako hindi masyadong nag-iisip ng politika ngayon medyo distracted ako, medyo na-trauma ako dun sa nangyayari. Hanggang ngayon di ko pa rin talaga maintindihan bakit kinakailangan durugin ang hindi kaalyado. Nakaalyado naman sa umpisa. Hindi ko talaga maintindihan samantalang ang bansa ay nagdurusa sa napakatataas na bilihin, kakulangan ng trabaho, mga problema sa krimen, sa droga, sa korupsyon, dapat tutukan na natin yan. So, kung makakadagdag at kung hindi, alam ninyo, ang tama ay tama, ang mali ay dapat labanan. Thank you so much, ma'am. Ma'am, si Mean naman po, or Vera, Net25. Okay, hi Mean. Good afternoon, good morning pa. Ma'am, yung follow-up ko lang, sabi niyo kanina,
hindi na tama yung landas. Ibig sabihin, banat kasi yan dun sa Marcos administration yung poll ads nyo. Wala tayong magagawa. Talagang marami ng tuloy-tuloy na kamalian. Hindi ko maintindihan kung sino talaga ang nag-a-advise. Nung bata pa ako, maliit pa ako, hindi naman maliit, pero teenager pa ako, sinabi ko na talaga, Malacanang is a snake pit. Nung panahon ng tatay ko yun, kasi kung ano-ano kung sino-sino lumalapit, kanya-kanyang agenda, ngayon, ang nangyayari talaga nakakatakot. Kaya sana pinagdadasal ko lagi ang aking kapatid na mabalik sa tamang landas dahil hindi na tama itong mga pangyayari, itong politika na mapang-api, mangkahigante, hindi na siya ayos. Tutukan natin ang problema ng mamayan. Balikan natin ang ating tungkulin. Ma'am, hindi ba kayo nag-try na tawagan siya para sabihin na yung sitwasyon ng bansa ganito? Hindi ba siya nakikinig sa inyo? Hindi. Sadly, marami nang nakapaligid at hinaharang talaga ang pag-uusap-usap namin. Malungkot ako dito talaga, hindi ko pinagmamalaki itong mga pangyayari at sana nabigyan ng solusyon. Last na po ma'am, may endorsement din sa inyo si Senator Robin. Ibig po ba sabihin, lilipat na rin kayo sa PDP Laban or independent pa rin? Independent pa rin ako, okay lang. Kung sino mag-endorse sa akin, nagpapasalamat ako, tuwan-tuwa nga ako kay Senator Robin kasi ang bilis niya sabi niya, sige, ready na ako. Pagdating galing sa Hague, talaga nag-shooting na rin kagad at madalian din. Dahil lang sabi nga niya, pinagsabihan daw silang lahat na magsiuwi at ikampanya na ang lahat ng mga kasamahan. Kaya tuwan-tuwa ako at nagpapasalamat din kay Senator Robin, bongga-bongga. Nag-enjoy ako sa shoot pero nakakapagtaka. Nag-iyakan kami dun sa shoot na yun. Hindi ko maintindihan. Hindi ako iyakin. Hindi rin siya iyakin, pero pareho kaming naiiyak sa sitwasyon ng ating bansa. Okay. Salamat po, ma'am. Maraming salamat, Mian. Ma'am Cecil Suerte Filipe po sa Star. Ay, meron pa akong ano. Ma'am, speaking of Senator Robin po, sabi niya parang, di ba nung hearing niyo, sabi niya, hindi ko kayo pinako-contempt, walang utos ni PRRD na i-contempt kayo. Parang nag-uutos ba sa inyo si PRRD? Di ba it's not supposed to be that way? Wala naman kaming contact kay Presidente Duterte. Hindi ko alam kung meron silang contact doon sa Hague. Hindi naman ako napunta. Ako wala naman akong mga utos-utos. At nakita naman ninyo, hindi natiis ni Senator Bato, talagang nag-move siya for contempt. Wala namang magawa kasi harap-harapan naman nagsisinungaling. Ang nakakalungkot lang, sinuwag naman ng desisyon ng komite ng ating Senate President. Kaya nabigla naman kami. Never heard naman yung may syokos-syokos. Wala sa buong rules ng Senado yung syokos na yan. Opo, yan sabi din ni SP Escudero na parang nag-hope siya na magiging parang instrument ng unity yung inyong hearing, but it turned out pati yung Senate parang na-divide. Your take on that, ma'am? Hindi ko maintindihan dahil ang totoo, yan din ang pakiwari namin, naging very emotional ang buong bayan. Sa napanood nating video, mukhang nanggagalaitin na itong si Super Ate, di ba? Sa una pa lang, tatanong na siya sino ba talaga ang nagpapatakbo ngayon sa Malacanang? Malaking question mark ito. Samantalang alam niya na ang kanyang kapatid ang Pangulo ngayon ng Republika ng Pilipinas. Pero bakit ganon? Bakit ganun ang kanyang katanungan? Kagaya ng sinabi niya rin mismo, nasagot niya rin, mukhang hindi na maganda at mukhang hindi na maayos ang takbo ng pamamalakad ngayon sa Pilipinas. Kaya nagtataka na siya kung bakit nagkaganito. Diba? In-interview siya ng mga personalidad dyan. Sa kanyang mga sagot, nagtataka na siya kung sino na ba talaga ang nagpapatakbo ng bansang Pilipinas natin ngayon sa Malacanang. Kumbaga kung i-analyze natin mabuti yung kanyang mga katanungan, mukhang hindi na yung kanyang kapatid ang presidente. Diba? Kasi alam mong presidente kapatid mo. Pero bakit ka nagtatanong kung sino ang nagpapatakbo sa Malacanang ngayon? Ang tanong, sasagutin din yan ng isa pang katanungan. Tanong versus tanong. Nasaan yung sagot, boss? Ang makakasagot lang nito, syempre, yung babae, yung abogada na akala mo kung sino magsalita. Parang nasa magsalita. Parang yung kausap niya nasa nandun lang sa tundo. Mas magaling pa magsalita itong si Congressman Marcoleta. Mas magaling pa nang dihamak na magsalita itong ibang mga senatoriables natin. Daig pa nga ni Willie Revillame ito di ba? Kung magsalita
Alam na ninyo. Hindi ko magaya-gaya kasi babae. Yun ang katanungan niya. Sino na nga ba? Kayo, i-comment ninyo dyan sa baba kung sa tingin ninyo, sino na ang nagpapatakbo ng ating bansang Pilipinas. Kasi si Super Ate na kapatid niya mismo, nagtataka na. Ngayon, ang problema nito, hindi lahat ng mga DDS ay kumbinsido sa ginagawa niya. Pero para sa akin lang ito, medyo okay ito. Kasi mahirap kalabanin ng isang kapatid. Lalo na, pangulo pa. Halimbawa, ako, kapatid ko, pangulo. Tapos kakalabanin ko. Mahirap yun para sa akin. Pero nagawa ni Super Ate. Super Ate ang tawag dito ngayon Kasi Senator Amy Marcos. Nagkakagulo kasi. Nagkawindang-windang na kasi nakita niya. Nagkawindang-windang na. Hindi na okay. Buti pa si Cookie, okay. Ito, hindi na okay. Kaya ang tanong niya wala. Yung tanong niya kanina, ulit-ulit. Kahit naman sino ang tumingin. Mga taong bayan, lalo na yung mga nasa baba, mga ordinaryo, napapansin na Bakit nagkakaganito na ang bansang Pilipinas? Ito na ba tinatawag nilang ang bagong Pilipinas? Ito yung mga katanungan ng mga kagaya nating ordinaryong Pilipino na hindi na lubos maisip kung bakit nagkakaganito ang bansang Pilipinas. Pero itong mga BBM vloggers, sige, pilit pa na pilit. Maganda, ang pagpapatakbo ni PBBM sa Pilipinas. Saan banda? Nagkalat ang kriminalidad, nagkalat ang kung ano-anong mga hindi magagandang pangyayari, tapos sasabihin ninyo maganda pa din. Tapos ikukumpara ninyo kay panahon ni Pangulong Duterte. Malayo! Mga bangag ba kayo? Kasi ganito yan Pilit nilang ipagtatanggol. Of course, ipagtatanggol nila yan kasi loyalista sila Tayo naman pinagtatanggol natin yung tama. Kung ano yung tama, yun ang pagtatanggol natin. Pero kung nakita naman natin na mali, sila kahit mali, nakikita na nilang mali pagtatanggol pa rin. Maganda pa nangyayari. Pinagyayabang pa nila. Ang mura na daw ng bigas ngayon. Meron naman talagang mura. Pero, ang tanong, kung makakain ba? May isang vlogger dyan, nagyabang pa sa kanila raw, makakabili ka ng 35 pesos per kilo. Bentahan mo kaya kami rito ng 35 pesos per kilo. Bibili ako ng 1/4 kung totoo yung sinasabi mo. Ang Super Ate na mismo ang nagsabi, kapatid na ito. Samantalang kayong mga vlogger lang, nakagaya ko, pinagtatakpan ninyo. Huwag niyo sabihin mas malapit kayo kay PBBM kaysa sa kapatid na si Senator Amy Marcos. Ang galing nyo naman, mas malapit si PBBM sa inyo kaysa sa kanyang kapatid. Ate niya yon? Alam nyo ba yon? Baka naman, hindi nyo alam yon. Bahala na, kayo nang humusga. At least, naipakita natin at sana nakapagbigay tayo ng impormasyon. At kahit nagkawindang-windang ng takbo ng Pilipinas, eto, may Super Ate na nagtatanong. With that, kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat. Pwera na lang doon sa mga tao, hindi nag-iingat.